Purong pagmamahal. Good morning, boss. Officer Baguio, good morning. Bossing, anong meron dito, boss? Meron tayong female cadaver na Kasi ngayon lang, boss? Hindi, malamig na siya. So may possibility na kagabi pa to. At nilalangaw na rin eh. Okay mga puro, meron tayo ditong sitwasyon, ano? Kasama natin TTMD, Officer Baguio, Officer Pangi, kasama rin natin. At ayan, Officer Moreno, Officer Panti. At tingnan natin mga puro. May initial ano na, boss? Investigation or Sa ngayon wala pa. Nagpapadala pa tayo ng soko rin sa atin. Pero ano naman natin, identified naman na babae at more or less na sa 50 years old. Ano, saka parang ano siya, taong grasa. alright, thank you po, Officer Baguio. Alright, mga puro, no? Mayroon ng papunta na soko. At meron nga ditong, oh man, nangyari. Grabe, ano kayo nangyari sa kanya. Pero as per Officer Baguio, ano daw to eh, ano na talaga eh, yung matagal na. Kumbaga eh, kahapon pa ito. Yung mga kagabi yan. Kagabi, ganun, boss? Kasi kung kahapon na yan, ano na yan. Mabahong mabaho na. Oo, pero hindi pa eh. Ano pa siya, matigas pa lang. So kagabi. Hindi pa umabot ng 24 hours. Ano yung bossing, sila na lang na gano'n yan, lagay ng mga Tao natin, nilagyan na lang ng ano, kasi takip, takip, para iwas usi. oo. Eh mga puro, ano, grabe. Ano kayo nangyari? Nakahubad eh. Hubad? Ikaw, bossing, any parang may suspecha ka ba na possible? Ano ba to? Medical ano ba? Or tingin mo may... Sa ngayon, hindi tayo makapagbigay ng ganong ano, natin alam kung ano nangyari dito. Oo. Grabe. Okay mga puro, antay lang natin yung ano, yung soko. At maimbestigahan to kung anong nangyari dito sa tao. So syempre mamaya hanapan ng ano to, yung identification. So pwedeng baka kasamahan niyang mga ano dito, ganyan, homeless or nakahubad eh, hubad daw eh, or yung mga nagwawalis-walis, baka kilala nila. Tapos saka na alamin kung ano yung pwede nangyari. Siyempre check din yan kung may mga whatever CCTV, whatever ano, possible reasons yan nangyari dito. Come up na po. Thank you.
mga puro, praying tayo, no, dun sa kamag-anak, pamilya. May edad na eh, mukhang may edad na siya. Babae daw po. At yeah, diretso na po tayo. Let's go guys. Nako bossing. Boss Pante. Bossing. Nak. Ingat boss. Boss, amo. Nako doon, OPN. Ingat boss, ganun. Alright mga puro, no? Mamaya kuha tayo ng details mamaya kina Officer Moreno. At kung anong possible cause bakit nandun nakahandusay yung babae, ubot to bad. At we're praying hindi lang sa kanya, pati na rin dun sa kanyang pamilya. Ay, ako naman, grabe ano. Isipin mo, baka mamaya may nag-aantay sa kanya tapos hindi na nakauwi, yung pala may nangyari ng masama. Kawawa naman. Let's go. What is up guys? Papabaw here, puro pagkamal mga puro. Lungsod Quezon natin pati Mayora, Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto, PTMD, Tika Sipag Galing, Sir Dexter Gardenas. Mga puro, clearing operation. Officer Maure, good morning sir. Good morning. Together with MMDA seated man, Officer Rance, Officer Mentera. Uy, malinis ngayon. Good morning boss. May patay dun sa circle. Officer Alvario, Officer Galvez. Meron lang tayo naabutan dito mga puro, ilan lang na mga motorsiklo ano, na nandun pa rin sila nakapark. And ang problema, lagi po nakarereklamo ito dahil nagiging parkingan na ito no. Kung minsan hindi lang motorsiklo, meron pa mga 4-wheel dito nakahilera. Officer Tianyo Estarea, good morning boss. Officer Parama, Officer Martin, team leader natin sa MMDA. Diyan din Officer Rance, Officer Martin, Officer Valencia, Officer Arugay. Mga puro, meron tayong mga naisampa na, naiilan ng mga motorsiklo. Officer Spinelli, good morning bossing. Officer Arugay, good morning boss. Good morning. Single ticketing system, ibig lang sabihin nun ay yung uniformity ng pag-enforce ng batas trapiko dito sa Metro Manila. Para-parehas na schedule of fines and penalties ng bawat violation na karaniwang babaylet ng mga motorista. Sa phase 1 niya, wala pa yung device natin. So ngayon, yung paninikit, pangkaraniwan natin ginagawa, patuloy pa rin gagawin yun. Nakasanayan na, yun pa rin yung gagawin. Ay, hindi ko kumpisyan na lisensya at i-issue lang ng ticket. Pero ngayon, plus demerit points. Nakakonekta kasi yung system natin ng bawat LGU sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, kada huli ng bawat LGU and MMDA ay naka-record sa database ng LTO. So ibig sabihin nun, bawat huli merong kaakibat na demerit points. Depende sa bigat ng offense o nagawang violation ng isang motorista ay doon na katumbas na demerit points. Contestable naman din yun. Pwede mo i-contest within 10 working days. After which, saka lang mag-aalarma sa LTO pag hindi mo binayaran agad or hindi mo kinontest yung ticket na issue sa'yo. Yung demerit points ay napaka-importante rito dahil pag kahit 10 years
years or 5 years yung validity ng inyong lisensya, ay pwedeng kumpiskahin ng sinamang enforcer ang inyong lisensya kapag may tala sa record na humigit ka na sa 10 demerit points or meron kang outstanding or hindi binabayarang multa. Pag hindi mo siya binayaran o hindi mo siya kinontes within the 10 working days, yung pangalawang offense mo palagi ay pwede na kumpiskahin din ang iyong lisensya. Kahit saan ka mahuli, pwede mo naman rin siyang bayaran anywhere. Nice. Pwede ka magbayad sa counter ng over the counter ng bawat LGU sa City Hall. Also, yung mga payment scheme, electronic payment scheme, Nice. katulad ng GCash, Paymaya, and other sa mga bangko na katuwang natin sa e-payment. May limitation siya ng tatandaan po natin ang pagkakaroon ng lisensya isang privilege siya. So, ang gobyerno, through LTO, pwedeng bawiin anytime yung lisensya once you committed the maximum number of demerit points. So, initially, pag more than 10, mga pwedeng confiscatein and review yung license mo, pwede kang masuspend. Depende kung anong kabigat ang inyong mga committed violations. Or pag umabot ka ng more than 40, ay that's the time na pwede na sigurong i-revoke ay yung lisensya dahil nga sa sobrang dami na ng iyong violations. So, nakagawi dati na bayad ka lang, multa lang, tapos wala na. Pwede ka nang takbo lang ng takbo, violation ka ulit. Bayad ka ng multa at walang kakibat na demerit. But this time, through RA 10930, kakibat po doon yung demerit points ng bawat violation. So, nabibilang na po ang number of violations committed ng isang motorista or driver. Sa ating mga kababayan, sana sumunod lang po tayo sa mga lituntunin ng batas trapiko. Ito ay para sa isang road safety measure. Ang intention po natin dito ay magkaroon ng disiplina sa ating lansangan sa pamamagitan ng ating mga enforcer, sa ating mga motorista. Sumunod lang po tayo, magkaroon ng kaayusan at disiplina para magkaroon tayo ng maayos ang daloy ng trapiko at mabawasan po yung insidente ng mga banggaan o road crashes. Kami po ay umaapila sa inyo, magkaisa po tayo, pagtulungan po tayo para sa kakaunlad ng ating lungsod, para kakaunlad ng ating bansa. Big shoutout lang Telesim Philippines. Grabe, sobrang solid nito mga bro. Ito lagi natin kasama sa mga operations, sa mga vlogs natin. Tatanggalin nyo, twist nyo lang yan to the left. Tapos ayun na, pwede mo ng handheld camera na siya. Tapos, ang ganda. Diba? Hindi ka mukhang parang may nakasabit sa'yo na weird. Ganda. Ganda ng kulay. Pogi pa rin. LC number 1. Let's go. Purong pagmamahal. Maraming salamat sa'yo. Walang papapaw. So, thank you so much sa walang sa akong support. Tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon. At ingat kayo palagi. Again, kung wala akong nagpapapaw. So, thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.